yung end of the world. This is not the end of the world. Ito yung masabi mo na end of illusion na, yung mga hindi na naka-align sa New Earth. So ito na yung sinasabi natin na ang old earth is hindi na siya hindi na, anong tawag dito? Nakalimutan ko yung term na yun. Hindi na siya supported ng new energy and new frequency. So, kaya lahat ng mga itong illusion na kinreate natin, so ito na yun, unti-unti na nagko-collapse. So, makikita natin yung mga pinag-uusapan natin dito about sa mga nung nakaraan, di ba? Pinag-usapan natin dito yung about sa mga soulless or what you call NPC, non-player characters dito sa game simulation natin. So unti-unti, alam niyo yun, nag-show up na yung mga ano nila, yung, di ba, natapi natin dito kung sino yung masabi mong mga soulless. So nag-show up na sila. Nakikita na ng mga tao yung mga tunay na, alam mo yun, yung mga nagtatago sa mask. Nagtatago sila sa mask bilang persona, pero yung makikita natin deep inside yung kung anong mga entity, kung anong mga character na meron sila. Kahit sa mga leaders, 'di ba? Yung mga leaders, hindi tayo pwedeng mag-depend ngayon sa external, hindi ka pwedeng mag-depend sa mga leaders. Yung mga leaders na sinasabi natin, hindi tayo pwedeng maging maging dependent kung sino yung mga namumuno, kung sino yung mga leaders. Dapat ngayon, yun nga, pupunta ka, go within. Ang reliable lang ngayon na maasahan mo talaga na totoo is yung inner self mo, yung mindset ng bawat isa. We cannot depend the system, we cannot depend the leaders. Wala tayong maasahan dito sa external, kasi nga itong external, ito yung tinatawag na illusion. So, ang empowerment mo talaga ngayon is yung self mo. Na makilala mo yung self mo at kumonect tayo direct doon sa source, what you call God. Yun yung magiging empowerment natin ngayon. Sino to? Roman? Si Jenny. Parang first time ko lang ito nakita si Jenny. Kaya itong mga nangyayari ngayon sa external world natin, na hindi natin mapipigilan, hindi natin makokontrol. Ang tanging makokontrol mo lang is yung pag-iisip natin, yung how we perceive things, yung sarili lang talaga natin. Yun nga, we need to protect our energy, na hindi tayo makiisa doon sa kung ano yung mga nakikita natin, kung ano yung mga napapanood natin, lalo na kung nag-i-evoke ng fear. So the more kasi na pinapanood natin yun, the more na alam mo yun, andun nakapokus yung attention mo sa mga fear-based news. So the more na nakikreate siya when it comes to collective. Si Jody Ardenya. Thank you for tuning in. Kasi ngayon, kung saan ka naka-tune in, kung saan nakapokus yung energy mo, so yun yung ma-energize sa reality mo. Kaya ang the best way talaga na pwedeng gawin ngayon is to focus your energy, to protect your energy inside. Na hindi tayo maging exact absorber sa mga fear-based na napapanood natin. Na which is part din ng illusion. Ito na nga, nagko-collapse na yung illusion. Nakakantok, sarap ng hangin. Ang lamig ng grass. Thank you for sharing this information, Miss Anne, si Jody. Yun, ang daming mga sa social media ngayon, more on, alam niyo yun, mga problema sa financial, kasi nga marami nga yung mga bangko na nagko-collapse when it comes to diba, sa mga financial. Ang dami niyan sa atin, diba, nakakaranas kayo niyan, yung mga financial problem. Kasi kung ano yung nangyayari sa labas, ibig sabihin yun din yung nangyayari sa kaloob-looban natin. Maraming mga transitioning
Tapos yung mga, alam mo yun, yung mga tao na suddenly nawawala sila, suddenly hina-harvest. Kasi ganun yung matrix, lalo na ngayon nasa harvesting season na naman. What you call harvesting or culling. So ito yung once na, although lagi natin natatopic to no dito, once na isa ka doon sa merong mga mark of the beast, na which is, meat eater, so kasama ka doon sa mga malaline up niyan during harvesting time, harvesting season. Kaya pag time na hindi nila mag-harvest, parang sa mga parang sa mga fruits, 'di ba? Mga fruits and vegetable, merong season na harvesting season. So ganun din tayo dito kasi nga itong mundo na kung saan tayo, ito yung tinatawag na lush farm. So lush farm, ibig sabihin harvesting farm ito ng energies. So yun, minsan may mga tao na kasi nga part din yun ng soul contract nila na kapag dumating yung yung age na ganito, so ma-harvest sila. Para tayo ditong yung alam mo yun, yung age wine na inaalagaan din tayo dito. Yung mga matrix entity, sila yung nag-aalaga ng natin dito. Sila yung nagme-maintenance, sila yung maintenance ng itong biological machine natin, nitong body natin. Kaya 'di ba kung follower kayo dito sa Infinite Divine, yan dyan yung sabi niyo yung Angel Marchi, it is with dyan yung vices in liquor. O yung mga may bisyo, once na may bisyo ka, ibig sabihin part pa rin yun ng mga low frequency activity. So kailangan ngayon ma-let go na natin yung mga, alam mo yun, you cannot soar high, hindi ka makaka-upgrade sa mataas na level or high frequency kung hindi ka motivated, tsaka hindi ka committed na ma-let go yung mga lower frequency activity mo. Kaya kung ano man yung humihila sa'yo pababa, wala ring iba kundi ikaw din, tayo lang din. Kasi nga, yung hindi tayo motivated, tsaka hindi tayo committed sa energy work natin. Daming ganyan, drone. For fun. Yun yung mga dapat nating baguhin, yung mga dapat nating i-let go. So nandoon pa rin yung attachment mo sa mga earthly things, 'di ba? Yung mga akala mo na nagbibigay sa iyo ng happiness, yung mga panandaliang aliw. Pero in long term, so ito yung mga magpapababa ng frequency mo, yung mga hihila sa iyo pababa. Si Soyo-sang, arigato gozaimasu. Kasi lahat naman dito walang ibang responsible sa mo. Walang gagawa ng path mo. Walang ibang maglalakad, walang ibang tatakbo ng path mo kundi ikaw lang. Tayo lang yung responsible. Arigato gozaimasu, Soyo-sang. Kaya nga dito, 'di ba, dahil nga nandito tayo sa isang illusion world, so lahat dito is nakaprogram, lahat dito is manipulated, not unless na mag-raise ka ng frequency at ma-awake ka. So, magiging conscious ka na when it comes to energy expenditure. Kasi hindi natin makokontrol kung ano yung mga nangyayari dito. Ang makokontrol na talaga natin is yung emotion natin, yung thoughts natin, yung sarili lang talaga natin. Kaya kung gusto mong makatulong sa mundo, so you need, kailangan maging part ka ng solution, di ba? Kasi kung isa ka rin sa mga nag-i-empower ng mga ganong fear base, so hindi ka part ng solution, kundi isa ka rin sa part ng problem. So ang maitutulong talaga natin ngayon is to go within, mag-meditate. Kasi hindi na tayo ngayon, lumalabas na tayo sa linear time. So last time, di ba, na-topic natin about sa linear time, kung ano yung linear time. So lumalabas na tayo doon. So the more na meron ka pang mga attachment sa linear time, let's say attachment sa money, yung alam mo yun, yung nagbibigay sa'yo ng happiness is money lang. So kapag binigyan ka ng trials about sa money, so madaling mahihila pababa yung energy mo. Kasi nga nandun yung attachment mo. Kumbaga, dinedefine mo yung happiness mo through money. Yun. So, kailangan talaga ma-master mo yung alam mo sa sarili mo na
na hindi kayang i-define ng pera yung happiness mo. Kasi alam mo na yung happiness mo is yung mindset mo, the way how you perceive things. Nagsisimula yun sa ano mo, it is your inner job. Happiness is an inside job. So kung ang happiness mo is nadedefine mo lang sa money, so isabi na doon ka pa rin sa attachment ng illusion. Where do you live now? So I'm still I'm living inside the earth. Here on earth plane. Nandito pa rin sa earth plane. Madachikyo no nakades. So yung buhay natin ganito, pero maswerte pa rin tayo, kaya be grateful pa din kung ano yung mga, let's say tayo, malayo tayo sa mga ganyan, yung mga, kung ano yung mga nangyari ngayon sa mundo. So pasalamat tayo, pagising mo sa umaga, humihinga ka pa, tahimik yung buhay mo, nakakalanghap ka pa ng hangin, o magpasalamat ka. Ano na yon, napakalaking ano na yun sa'yo, biyaya yun sa'yo, na dapat ka maging grateful sa mga bagay-bagay na alam mo yun, yung iba matutulog sila, hindi sila magigising. Yun nga, when it comes to sleep, last time diba na-post ko yung nga, when it comes to kapag nananaginip ka, ibig sabihin nag-astral ka, or yung panaginip mo, kaya sasabi nila na mag-take note ka rin ng mga panaginip mo, kasi nga yung panaginip mo, maaring part din yun ng past life mo na dinownload sa'yo during sleeping hour. And then pwede rin yun na premonition, precognition dream, na nakikita mo yung future. Isa din yun, yung panaginip mo. Kaya lang, pag hindi ka nananaginip, ibig sabihin nandoon ka naman nandoon sa healing state yung soul mo. Kasi nga, kapag nag-astral travel ka, diba, you are using your energy. When dreaming, then with friends. O, pag nanaginip ka, ibig sabihin yung, automatically kasi pag natutulog tayo, yung soul mo is naglalakbay siya. So, ibig sabihin, nagko-consume ka pa rin ng energy nun. Kaya nga kapag hindi ka nananaginip, ibig sabihin nun na nandoon ka na sa healing state, yung soul mo na sa healing state siya. At the same time, hindi ka na nagko-consume ng energy. So, yun. Kasi nga, during sleeping hours natin, so meron tayong physical body, di ba? Yes, yung coffee, it will darken your aura. Marami nang kasabi dyan na yung coffee is good for the brain, kasi nga, stimulant siya. Okay siya kung halimbawa 2 cups of coffee lang, 2 cups of coffee. Pero pag more than 2 cups, so nakikreate na rin yan ng mga negative effects. Pero much better na i-ano mo na lang yung mga caffeine. Kasi nga yung yan, tinatawag na yung mga fake stimulants yung caffeine. Although hindi naman siya kasi hindi naman siya masabing illegal. Nasa sayo lang yun. Kasi meron tayong choices dito. What meaning when friends are with dreams like outing? Pag nag-outing, ibig sabihin maaring nagkita-kita kayo ng friends mo doon sa astral realm. Or maaring part din yun ng past mo na nakasama mo rin yung mga friends mo. Although hindi yun yung mismong face nila, maaring same soul pa rin, same energy, pero iba yung nila, iba yung physical nila. So yun. Yun nga, kapag natutulog tayo, yung physical body natin, which is your biological machine, mini-maintenance to ng mga matrix entities. So, trabaho nila yon. Merong part ng matrix na, ito kasi nasa secondary tayo, merong plain sight na hidden. Yes, maaari din sila, na pareho kayo ng dreams. Although, merong iba na hindi sila aware doon. What did I mean before? Kasi I remember my dream po. Ngayon, nakakalimutan ko na. Ang dream mo naman, maaring yung dream mo, maaring maging clear siya kapag yung supercharge yung third eye mo, let's say, sa araw, di ba sinarge mo sa araw, na-absorb mo yung frequency ng araw. And then sa gabi, kapag natulog ka na dim light or madilim yung yung kwarto mo, so mas malakas yung mas nagcha-charge yung iyong third eye nun. Kaya minsan, mas malinaw, mas vivid, mas lucid yung
panaginip mo. Pero meron din time na nakakalimutan mo din, lalo na pag wake up mo and then yung brain mo, ano na, yung parang nag-iisip na siya advance kung ano yung mga gagawin mo ngayon kasi wala ka na dun sa ano eh, kumbaga na ano na yung brain mo, kumbaga nag-a-advance na kung ano yung iniisip mo. So, minsan meron ding time na gano'n nakakalimutan mo din. Kaya much better na pagising mo, i-relax mo muna yung ano mo, yung body mo, and then i-try mo na i-remember yung mga dream. Pero kung hindi mo naman na-remember, at kung talaga may message ng universe sa'yo, babalik at babalik yan. Kumbaga pabalik-balik mo yung makita sa dreams mo hanggang sa makuha mo yung kung ano yung message sa'yo. Kasi minsan yung dreams natin, nagbibigay rin ng message ng universe kung ano yung meaning nun. Kung ano, let's say na nung araw na yun masyado ka-emotional. So, let's say sa gabi naman naginip ka ng marami mga tubig-tubig, mga dagat, mga ganyan. Tapos minsan parang yung tubig na hindi siya sobrang linaw or madilim siya, ganon. Parang isabihin meron kang maraming mga emotion nun. Pero ibig sabihin din nun na during that day, marami kang mga negative emotions, and then during sa sleeping hours din natin, yun yung mga energy na hina-harvest natin ng mga matrix energies. Kumbaga yun yung kabayaran mo yun, yung mga energies na kinuha sa'yo. Kaya nga ang dreams din natin is part ng manipulation. Kasi nga kapag hindi ka aware na mag-cleanse ng aura mo before matulog, so kung ano yung mga emotion mo that day, so hina-harvest nila yan. Kaya yung dreams mo, once na nag-astral ka, aware ka man o hindi, so may mga energy harvesting dyan. At trabaho yun ng mga matrix entities na ano yung dreams mo, ay yung energy mo i-harvest nila. Kasi nga yan yung pinakakabayaran mo eh. Yan yung pinaka-payment mo. Kumbaga natutulog ka, tapos during night sleep, sila yung magbe-maintenance ng biological machine mo, sila yung mag-ooperate dyan. Kukunin nila kung ano yung mga energies na hindi mo na-retrieve, kung ano yung mga, let's say, mayroon ka mga negative emotions. So, sila yung mag-harvest niya. Sila yung nagme-maintenance nun. Yung mga matrix entities. Trabaho nila yun. Tsaka pag during harvesting season, din, let's say, mayroong mga tao na mga matitegi na. So, trabaho yun ng mga matrix entities. Sila yung in charge dyan. Ano ba yung question ni Angel Liam Zeus? Are those who commit crimes soulless? Like killer someone? Yes, mostly, pag mga ganon, yung sa mga ganyang mga crime na, kasi kahit ni Angel Liam Zeus, are those who commit crime soulless? Like killer someone? Yes, mostly, pag mga ganon, yung sa mga ganyang mga crime na, kasi kahit nga yung mga langga, mga lamok, hindi natin pwedeng anuhin yung buhay nila. Kasi nga all life is sacred, di ba? How to clean an aura before bed. Ang magandang ritual na dyan, everything naman na ginagawa din is part ng ritual, no? Pero meron kasi tatawag na yung spiritual na na ritual na yun, na yung mga black magic, hindi naman ganun. Once na, let's say, yung pagtututbrush mo, yung pagligo mo sa gabi, so isa rin yung makakatulong sa pag-cleanse ng aura mo. Sa atin, di ba, nung nandun pa tayo sa nagsisimba pa tayo, so, tinuturuan tayo na mag-pray ka before you sleep or before you go to bed, humingi ka ng tawad. So, yun yung part ng, kumbaga, before ka, kasi nga automatically, pag natulog ka, pupunta ka sa astral realm, pupunta ka sa spirit realm, di ba? So, kaya, before ka pumunta doon, kailangan mong mag-pray kasi nga para malinis yung aura mo, 'di ba? Para during night time pag pumunta ka sa astral, so hindi ka mapupunta sa yung mga lower realm or sa mga negative entities. Pero kapag aware ka na sa energy work at lumalabas ka na sa rules ng mga religion at saka ng church, so ang way ng mo, pag nasa doon ka ng level, pag nandun na yung level mo, so you can cleanse your aura through imagination. Imagine mo na nababalot ka ng white light, yung white light na parang ball dito, na yun yung nagpo-protect sa mo, para siyang egg shape na magpo-protect ng aura mo. Pwede mong gawin yon through visualization. And then mag-set ka rin ng intention na yun yung magiging guidance mo sa gabi sa pagtulog mo. Not recommended ba yung toothpaste na may... Yes, pag yung may fluoride, yun yung isa rin niya sa malakas makapagpa-block ng third eye mo, yung mga may fluoride. Pero ngayon siya ay yung wala ng fluoride. Kaya natin mga bago ngayon. Pwede rin naman panlinis ng aura yung yun nga, yung una yung maliligo ka. Yun yung pinakamaganda, maligo ka sa gabi. Or
kung meron kayong sage or palo santo, yun yung, kumbaga parang witch level din yun. Pero okay din yun, ginagamit ko pa rin yun minsan yung palo santo tsaka yung sage, yung magpapausok. Kaya lang pag, yun nga lang, mag-iingat lang kayo kasi nga syempre gagamitan mo ng apoy yun at the same time yung amoy. Let's say meron ka mga kasama sa bahay, so ayaw nila yung amoy nun. At kung kaya nyo naman mag-visualize, so pwede na rin yun, yung visualization nga. So the more na ginagawa nyo rin, napapractice nyo rin yung, ano nyo, yung tawag dito, yung third eye ninyo through visualization. Thank you, Benz, sa Rose. Ito si, ano to, si Chef. Itong master chef natin, si Benz, nasa Qatar. Kumusta na yung, ano niya, yung kalagayan niya dyan? Is the cleanse stick still okay? Yung stick dati gumagamit ako niyan, pero ngayon in-stop ko na din eh. Yung ano, yung stick na ano, mas maganda, much better yung ano na lang, yung talagang anong tawag niyan. Let's say kung palo santo, yung talagang stick ng kahoy, yung kahoy talaga. And then kung sage naman, yung dry leaves siya. Meron yata yan sa Amazon or sa ano, sa ano ba yan, Lazada ba yan or Shopee, meron yata yan. Yes, yun nga. Yung dream nyo, minsan may pahiwatig yung universe dyan, yung may mga message. Kaya pagising nyo, pwedeng i-relax nyo muna yung mind nyo. Let's say kung paulit-ulit na yung dreams nyo, pag paulit-ulit yun, ibig sabihin nun, merong mensahe sa inyo yung universe nun, or yung subconscious mind mo, na yun yung dapat mong baguhin, na i-workout mo yun. And then kapag nakuha mo na yung mensahe, so mawawala na yun. Ganun siya mag-work. Bumaba na naman itong ano. Daming ganyan. So, end na natin dito yung ating ano. I always dream of a baby. So, yun. Pwede na naman i-search. Ano ba yung, pwede nyo maging, marami nyo kung ano yung meaning ng baby sa dreams. Pwede nyo i-search yun. Ngayon, malalaman nyo naman na para sa inyo kasi meron kayong mapifeel na something na tingling na para sa inyo yung message na yun. Or, nakarelate kayo or resonate kayo doon sa message na yun. Pwede kayong magano dyan, yung mga nagka-translate ng mga dream meaning. Ang baby kasi, ibig sabihin, kumbaga rebirth, di ba? Born. Kumbaga maaring message din yun sa'yo na nasa process ka ng, ano mo, ng spiritual rebirth mo. Maaring ganun, kung pabalik-balik yun. What does it mean to dream a butterfly? Ang butterfly kasi more on transformation. Ang butterfly, yung butterfly na nasa cocoon and then pag lumabas na siya, di ba nakakalipad na siya. So parang nakakaroon na siya ng freedom na nakakalipad na siya. Ang butterfly mostly more on transformation. Kahit sa yung mga nagkakaroon ng spiritual awaken. Nung spiritual awaken ako, nung nag-start ako, so lagi ako nakakita ng butterfly and then yung butterfly laging lumalapit sa akin. Alam mo yun yung dati, hindi ka naman dinadapuan ng mga ganun. Pero once na nag-raise ka rin ng frequency tsaka nandoon ka, naka-resonate ka doon. So, magkataka ka bakit ganun, maraming lumalapit sa'yo ng mga butterfly. Yung parang, para ka ring flower na attracted ka sa mga bees. Ganun, yung mga butterfly lumalapit sa'yo. And then, depende rin sa color ng butterfly. Let's say, yung brown. Say, ganyan, pag brown, more on healing. May mga ano yan, may mga different na meaning, depende rin sa color. So yun, pwede yung marami dyan yung mga nag-ano dyan, yung mga nagka-translate yan ng mga meaning, kung ano yung mga meaning ng mga insect, mga butterfly. Kaya pala different na po ako. Ngayon, kaya mapapansin mo, alam mo sarili mo na something change, na meron na nagbago sa akin, ganun. Kasi nga doon ka na sa state ng transformation. Yun. Ikaw mismo yung makakapasin nun, either yung mga kasama mo, isa papansin nila sa'yo na parang meron ng something na nakakaiba sa'yo. So yun, ibig sabihin na doon kayo sa transformation state ninyo. So ito si Angel Shirley. Isa rin to sa mga Earth Angel natin. Bumababa itong ano ba to? Yung camera. Saka kaano ko. Si Angel Shirley, may tanong si Angel Shirley bago natin matapos itong live natin.
Thank you po. Has a lot talaga. Ako learn from you. Pwede naman kayo mag-ano, yung mga ganyan ngayon kasi ano na yan eh, yung mga basic na lang yan. Yung mga about sa mga, i-search niya sa Google. Meron marami dyan. Pero, yun nga, marami siyang information, pero, hanapin niyo yung magre-resonate sa inyo. Kasi once na-resonate yan, parang maiisip mo na, parang makakaramdam ka ng parang tingling na, yung soul mo makaka-detect nun, na ito yung para sa akin. Parang sa let's say na angel number 222, 333, 'di ba marami siyang meaning, pero merong isa doon, let's say doon sa 10 meaning na ni-research mo, na sinearch mo, merong isa doon na sobrang resonate sa iyo.